So, yun na po mga kabisnes. Naimbag nga aldaw kada kayo amin kakabsat. Sa Bisayan naman po ay maayong buntag, maayong gabi sa inyong tanan. Ayan mga kabisnes. Si Mengay po ay nakasmile, di ba? Kasi po mga kabisnes, kailangan nating umiti kasi dapat daw po ma-exercise ang ating face para daw hindi tayo tumanda. Pero ang katotohanan ay tumatanda na talaga tayo mga kabisnes. Gusto ko lang po sana sa inyo mga kabisnes magpasalamat sa lahat ng nanonood po at walang sawang tumatangkilik sa aming YouTube channel. Naming lahat po. At lalong-lalo na po sa mga taong nagmamahal kay Mengay at nagtatanggol. Sa'yo na rin, Junjun, thank you. Kasi pinagtanggol mo ako sa dami-dami nating basher. Diba? Ayun na nga mga kabisnes. Paglilinaw lang po sa ating mga komento. Kasi ang dami-dami kong nabasa sa komento dito sa vlog ng Kabisnes Official para kalasideng at kay Borno. Ganito po yan mga kabisnes. Gusto ko lang pong linawin sa inyo. Nung pag-alis po nila si Ding ay wala din po ako. Meron po akong nilakad na importante. So, nag-chat lang po sa akin si Junjun na yun na nga po, inatid na raw po ng mga kagwang si Ding at ang mga bata doon po sa kanilang dating bahay. So, ayun po mga kabisnes. Gusto ko lang po sanang sumagot na naaayon din naman po sa mga komento nyo sa akin at sa pamilya nila Borno. Sa amin naman po ni si Ding ay wala po kami naging alitan sa kanyang pag-alis. At nagulat nga po ako nga, sabi ko nga sa inyo na wala siyang pagdating ko wala na siya. So nakakalungkot nga po yun kasi may vlog ako nun kay Vera dahil nagbigay nga po ako ng damit ni Vera. Malungkot kasi wala na yung mga bata pagdating mo. Yung bang wala ka na maririnig na ingay kasi syempre mangunguna dyan yung mga malalaking kabataan. Yan sila sila Cataleya, si Ace, at lalong-lalo na po si Boyet. Si Boyet po kasi nakakamiss din. Ano po pag dumarating ako or galing ng KB, papakis ako sa kanya, Tita Mengay. Nilalab ko po siya tapos sumusunod naman siya sa akin. So, namiss ko po talaga si Boyet. Eto na po mga kabisnes. Gusto ko lang pong malaman nyo mga kabisnes. Ang sabi po kasi dito nang nagkomento na nagngangalang Mr. Pangit. Uy, Mr. Pangit. Bakit naman ganun, Mr. Pangit? Dapat hindi ganun, Mr. Pangit. Dapat kilalanin nyo muna po or alamin nyo muna po yung pag-uugali ng inyong kinomentuhan sa comment section para po sa akin kasi siguro kung ikaw at ako ay magkabaligtaran ng posisyon, ganito yun imposibleng hindi ka tatamaan kahit hindi naman ikaw yung ganitong pagkatao kasi hindi lang naman isa, dalawa, tatlo, apat, diba? Ang makakabasa ng komento, Mr. Pangit, diba? Lalo na may mga anak ako. O, diba? Tapos, asawa ko pa, si Kuya Buknoy. Hindi naman natin dingin sa inyo na may sakit din naman si Kuya Buknoy. Yung kasiraan ng isa, kasiraan din ng asawa niya. Kumbaga, syempre, masasaktan din siya. Hindi naman siya, na manhid or syempre, nagbabasa rin po kami ng comment. Kaya nga nag-heart nga po kami kapag ang comment nyo ay maganda, nakakaluwag sa puso. Ito ba naman, sabihin nyo ba naman makakaluwag sa puso to? Diba? Para namang ginesinan nyo ko sa sarili kong mantika, Mr. Pangit. Ang comment po kasi dito ni Mr. Pangit ay kailan po ay nahanap ko pa mga kabisnes parang na-erase ko yata to. Pero ito muna,
mga kabisnes. Si Adelmiral Ignacio. Ang sabi niya po dito, palagay ko hindi nila good teams nila Mengay at Junjun, lalo na si Mengay na pakialamera at Marites, para siya lang ang magaling, mabuti at ganito po, Ma'am Edelmira Ignacio, hindi po ako pakialamera, yun po. Kung nakikialaman po ako kay Labornok dahil sa minsan naawa ko, di ba? Alam naman natin, di ba? Napapanood nyo naman yung YouTube namin. Mahina. So, ibig sabihin, kailangan namin magtulungan bilang EMS, bilang mga kapatid kagwang. Kung anong wala sila at meron naman kami, nag-aabot kami sa kanila. Pero hindi ibig sabihin nun ay pakikialamera sa buhay nila. Pagtulong po yung ginagawa ko, hindi po pagiging pakialamera. Yun po yung sagot ko po dito po sa komento nyo, Ma'am, pasensya ka na, Ma'am Edelmiral Ignacio, kasi malabo yung mata ko. Ayan po, Huwag naman pong ganun. Kasi hindi nyo naman po ako kilala, Ma'am Delmira Ignacio, hindi nyo po ako kilala. Paano nyo po nasabing ako ay pakialamera? Diba po? Eto pa, sa akin lang mahirap ang makakasama, lalo pag may kasama kang Marites. Hindi lang nagsasabi ng totoo si Mercedes. Since ko lang mahirap makasama dyan sa Falcon, lalong-lalo na si Mengay at Junjun ay magka-close. Hindi makaalis ang Marites. Mabait si Mercedes, nakikita ko. Ganyan ang nangyayari, maski ako. Ayaw kong makasama ang taong mahilig makipag-away. Mulat sa pulyan si Mengay ay mahirap pakisamahan. Ma'am, tayo ba ay nagkita na? Di ba hindi pa? Sobra ka namang manglait sa akin. Kasi bakit ganito naman ang nasabi mo sa akin, ma'am? Sobra naman to. Masyado nakaka-touch. Marites na. Diba? Marites na ako. Tapos simulat sa pool. Bakit naman ganun, ma'am? Mahirap makisama. Itanong nyo po kay si Ding. Kung alam ko na mapapanood po to ni si Ding. Itanong nyo po sa kanya kung mahirap po ba ako makasama sa bahay. Siya po yung makakapagpatunay sa inyo na hindi ako mahirap kasama. Bilang ate, ginagampanan ko yung pagkaate ko kay si Ding. Kaya, wag ganon dahil malalaman mo lang ang ugali ng isang tao kung magkakasama kayo sa isang bubong. So, kami po ni si Ding ay mag-1 year nang magkasama sa bubong na ito ng Falcon. Diba po, ma'am? Delpha Hader naman to. Hindi po ganun yun. Ang opinion nyo, mahirap akong pakisamahan. Sige po, try nyo po magsama po tayo sa isang bubong. At malalaman nyo po kung mahirap po ba akong pakisamahan. Baka nagkakamali kayo sa inyong paratang. Hindi po nakikita sa pagmumuka ang pag-uugali ng tao. Tandaan nyo po yan. Hindi komot pangit ka, pangit na rin ang ugali mo. Hindi po totoo yan. At ito pa po ang sasabihin ko sa inyo, ma'am. Ito naman po ay si Kai Mix. Paano nyo pong nalaman na mali ang aming hatian sa tubig? Ganito po yan, mga kabisnes. Ang paglisan po nila si Ding ay hindi lang naman po dahil sa tubig yan. Mga kabisnes, ganito po yan. Si Ding po siguro, simula po kasi nang tumira sila dito, aminado naman po si Bornok, kung tanghali nang magising si Ding doon sa dati nilang bahay, mas lumala daw po dito. Kasi ang almusal at ang tanghalian nila ay magiging magkasabay na dahil sa sobrang sarap niyang matulog. Dahil nga daw po ang bata ay paiba-iba ng tulog, mga kabisnes. Aminado po si Bornok
na lalong lumala si Deng na nandito siya sa palko nakatira dahil ganun nga po siya gumising. Siyempre, kami pong magkakasama sa bahay, alam po namin ang bawat isa. Hindi po sa pagsisira yon dahil mismong si Bornok, at nakikita niyo naman po sa vlog ni Papa Dins. Kaya, hindi po dahil lang sa tubig ang kanilang pag-alis. Di ba po mga ka-business? Makakarating din po tayo sa puntong tubig na yan. Yan po, ang pangalan nito ay Kai Mix. Yan, sinagot ko lang po yung inyong katanungan, Kai Mix. Yan, 17 hours ago. Tapos, ang sabi niya po dito, mali ang hatian, 1.5 to 800. Ito po sinasabing 1.5. Tubig po to. At yung sinasabi namang 800 nyo dito, ay kuryente to. Ang tubig po namin dito, mga ka-business, ang all-in, hindi po pare-parehas ang dating. At ang konsumo namin buwan-buwan. Minsan po 4,000 sa isang buwan. Minsan tataas, magiging 5,000. Minsan bababa, magiging 3 flask. Ganun po yun. Ganun po yung tubig. Hindi po naka-peak sa 6,000. Tas ang hatian po ganito po yan. Sa amin po ni Kuya Buknoy, dahil marami kaming anak at marami ang pamilya namin, ang aming tubig ay nasa 2K po. Depende po yan sa darating na bill. Kasi may dumating na bill 4,000, tag 1,000 lang kami noon. May dumating na 5,000, 1,300 ang akin, 1K ang kanya. Minsan nagsabay kami ng 1,300. Pero aminado ako, 2 beses lang po nagbayad si Siding ng 1,300. Almost nagwa 1,000 na. At isa lang beses po nagbayad si Siding ng 1,500. Ngayon lang pong buwan na yun. So ako po, nagbabayad ako. Pag lumalaki ang bill is 2 buwan ako nagbabayad ng 2K. Ang karamihan po kasing dito, kung sabay-sabay po ang gamit, malaki po talaga ang ikot ng metro. So malaki din po ang magiging konsumo kapag sabay-sabay. Siyempre, iisa lang po to. Iisa lang yung daluyan ng tubig. Iisa lang po yung main po ng submeter namin sa baba. So, pag nagkasabay-sabay po ang gamit ng tubig, itaas, ibaba doon sa dulo, syempre, sobrang bilis po ng ikot niyan. Pero kapag isa lang ang gagamit, di ba mahina lang po yan? Try nyo po na ilang bahay, 3 or 4. Di ang ikot yan pag halimbawa yung isa naglalaba, yung isa naghuhugas, yung isa naliligo. Tingnan nyo po yung ikot niyan. Tapos ganito pa po ang labanan ng tubig dito. Naka-minimum po yan based po sa, kung ang minimum po dito ay 7 cubic lang, is ang isang cubic ay 63 pesos. Tumataas po yan hindi po yan nagmamonthly lang 63. Tumataas po. Kaya po, yung tubig namin, ganun kalaki dahil depende po sa gamit. At huwag nyo pong sasabihin sa amin at ipapamukha sa amin na dapat si Kuya Buknoy. Tinan mo, hindi nakakapagsalita si Kuya Buknoy kasi aminado yung asawa ko po, aaminin ko po sa inyo, ayaw niya na manlalamang ng kapwa. Ayaw po niya yan kasi aminado kami na marami kaming pamilya. Dahil sa totoo lang po, nanggaling din po kami sa ibang paupahan, hindi po talaga kami nag 1K sa isang buwan. Kalimitan po ang aming bill is 750, hindi ako nag 800 Kahit na parati pong sabi nyo, marami kami labahin. Nakailang paupahan na po kami bago po kami nakarating dito. Hindi po kami nag 1K. Kaya wag pong sasabihin na parang ipapamukha na naging tanga-tangahan kami sa bayad ng tubig. Hindi po ganun. Kasi napakalaking bagay sa amin yung mag-asawa na yun na 2K lang yung babayaran ko sa tubig. Kung uupa kami ng bahay, magkano po? 6,000, 5,000? Diba po? Tapos yung tubig, magiging kuripot pa ba ako? Ang laking masisave ko kasi na libre nga po kami ng bahay. Tapos dun sa kuryente naman po, depende po sa gamit namin ni Siding yan. Ang gamit lang po talaga namin ni Siding, wala kaming TV, electric fan at ilaw lang at washing. At charger. So, minsan po nagbabayad kami ng 1,400, 1,500, 1,700. Pero, lumalamang naman po ako sa kanya ng 200. Or minsan, pag hindi kami nakakabayad dito, pupuntahan ko pa po sa main. Siyempre,
gagastos pa rin po ako ng gasolina. O, di ba? Hindi na po ko hihingi sa kanya nun. Tapos yung, kumbaga, disconnection, may dagdag po yan. Hindi ko na rin siya hinihingian. Kaya yung pagiging atikos kay si Ding, hindi naman po siguro pang-aabuso yun dahil lagi naman ako nagpapakumbaba dahil ate nga po ako. Kaya wag pong sabihin na turuan kami ng ganito. Alam po namin yung gagawin namin. At saka bilang ate at kuya si Kuya Boknoy, alam namin po yung obligasyon namin mga ka-business. Gusto ko po talaga sa inyong ipabatid na ang bayaran namin ng tubig po talaga ay malaki. Kaya, hindi po ako nagagalit kung nagbabayad ako ng 2,000. Kasi hindi po nabanggit ni Kuya Boknoy dun sa vlog kung magkano yung bayaran namin sa tubig. Kasi hindi ko na po pinapasakit ang ulo niya eh. Halimbawa, sumahod kami, ganito. Kasi sumahod nga sila 8,000 eh, sila si Deng. Dahil napanood yun naman din po sa video ni Kuya. Ang sa amin ay 13,000. Diba? Halos kapraso lang din po yung lamang. Dahil po din sa pagkukulang namin dahil yun nga, yung mga views namin, mahina. Hati-hatiin po natin yan. Di bali po walang matira sa amin, makapagbayad na kami ng bills. Kasi yun ang importante mga ka-business. Katulad yan, no? Pababayaan mo bang hindi mo mabayarin na mapuputulan ka? Di ba? Hindi ka ba mahiya sa KB na pinatira ka na ng libre? Sobra ng suporta sa'yo. Mag-iisang taon na po kami dito nakatira. Mga July po. Mag-1 year na kami dito sa July. So, magdadalawang buwan na lang po. 1 year na kami dito. Kaya, mga ka-business, masakit po sa akin kasi yung paratang yun na sabihin nyo rin sa akin dalawa ni... Excuse me lang po. Wala akong ano. Sabihin nyo na ba naman sa amin ni Junjun kaya na paalis si Siding or umalis si Siding dahil sa amin? Kahit kami po ni Siding ay ni Junjun, hindi po namin alam ang pag-alis nila agad-agad. Dahil nagulat na lang din po ako, nag-chat nga po siya. Balak na po talaga nila, napag-usapan na po talaga nilang mag-asawa na nilipat na lang po sila ng bahay. Dahil malaki din po ang maimimenos nila sa tubig at sa kuryente. Tapos, yun nga po, kumbaga matuturuan ni Burno, kasi yun nga inaano niya dahil tumagal nga sila ng ganito, mag-iisang taon, mas lalong lumala si Sideng dahil ganun nga po yung gawin niya. At gigisingin pa nga po kung halimbawa papasok sa school yung bata. Siyempre, mahal din ni Kia si Cataleya. Minsan ginigising, minsan pag masyado ng atrasado na, ayun, nalilate. Kahit si Kia din po, minsan pag sobrang pagod ng mama niya, hindi ako magising. Pero aminado po ako na mas marami po ang pagsabi namin kay Siding na papasok, gigising, kakatukin. Alam po yan ni Siding. Dahil nagmamalasakit kami. Pero yung sabihin nyo, nagsanib po sa kaming dalawa ni Junjun kaya napaalis si Siding. Hindi po yun totoo. Hindi po totoo. Kailang po, mayroon pa po kasi ako ipapakita sa inyo eh. Hindi ko na to nawala sa ko eh. At ito pa, Mr. Pangit. Sabi mo raw, ganito nag-comment ka Ay, Vera, wag niyong aakalaan na tumira sa inalisan nila si Deng. Sasaklawan kayo ni Mengay na yan. Mr. Pangit, sa palagay niyo ba si Ate Vera wala po bang pag-iisip na ang sabi niyo sasaklawan ko siya? May pag-iisip po yun. May edad na po yun. Hindi naman po yung 3 taon o 4 na taon. At saka, papayag ba siya? Kung sila ang mag-asawa at ang buong angkan niya, di ba? Tumatayo nga sila sa sarili nilang mga paa. Hindi nila kailangan ng tulong ng iba. Tapos sabihin nyo, saklawan ko pa. Hindi yun maganda, Mr. Pangit. Ano na to eh? Mo na to? May masabi ka lang. Yung bang mga nasasabi mo, kontento ka na ba doon? Baka may idadagdag ka pa pag sa vlog, mag-comment. Dagdagan mo pa, baka kulang pa to. Kasi di yata matatahimik ang ang buong pagkatao mo kapag hindi ka makapagsalita ng masakit sa iyong kapwa.
Pero kung ako, pagpapalitin natin yung sitwasyon, ako sa'yo, hindi ako magko-comment, pababayaan ko. Bakit? May dulot ba ako sa'yo? May ambag ka ba sa buhay namin? Makapagkutsa ka naman. Tapos sabihin mo pa dito, oh, kung ano ugali ko, ganun din ang ugali ng anak ko. Kilala mo ba yung mga anak namin? Di ba hindi? Kung ano yung ugali ng magulang niya, ganun din. O, tinan nyo, kayo, nanonood naman kayo, di ba? Nakikita nyo naman kung ano yung mga anak ko. Di ba? Marami nga nagpupuri, masipag, madiskarte. O, di ba? Paano niya masasabi na nagmana sa akin ng anak ko? At ang ugali ko, kung anong pinangit ng mukha ko, yun din ang pag-uugali ko. Hindi yan totoo. Masyado ka na, Mr. Pangit. Yaan mo, pag magkita tayo, Mr. Pangit, pasasalamatan kita. Kasi pinapasikat mo yung pangalan ko eh. Ito pa oh, sabi mo pa sa asawa ko, ang saya ni Kuya Buknoy. Kasi, sa kanila na lang, ang Falcon at ang lalo ng Mengay, feeling Reyna. O, di ba? May nasabi ba po si Kuya Buknoy sa inyo na masaya siya? O kaya nag-effort ba siya na sabi niya, yehey, kami na natira sa Falcon. Ikaw ba, magiging masaya ka ba kung kami aalis dito? I-ano mo ba, i-announce mo ba sa buong mundo na yehey, umalis na si Mengay at si Buknoy, di ba? Sige, papayag ako, basta sabihin mo, i-announce mo sa buong mundo, alis kami dito kung yun ang gusto mo, di ba? Ano maingit ka ba sa amin? Or nasasapawan ka ba namin? Bakit ganito ka nalang mag-react sa amin? Nakita mo bang bumili kami ng pop balloon na nagsaya kami or nagkakainan kami dito kasi umalis si Sideng? Grabe naman yan, pre! Pangit yan! Hindi ko gusto yan! Diba, nag-comment nga ako dito sa comment section, no? Sabi ko nga sa'yo, sino nagsabi sa'yo niyan? Baka imagination mo lang yan, no? Diba? Hindi ko alam kung nabasa mo ba to dahil nag-comment ka, nag-reply lang ako sa comment mo, Mr. Pangit. Siguro, Mr. Pangit, kung anong pangit ng mukha ko, ikaw naman ay hindi pangit, pero ang baho naman siguro ng bunganga mo kasi ang baho ng lumalabas sa'yo. O, diba? Kasi ako, pangit na nga ako, tapos gaganon pa yung ugali ko. Sino ba magmamahal sa akin, diba? Itanong mo kay Mrs. Kibi kung pangit ba yung ugali ko. Try mo kayo mag-comment sa kanila. I-try mo. Kasi, baka mapahiya ka naman. Kasi, di mo kabisado yung pag-uugali ko, tapos sasabihin mo, ganun ako. Bakit? Inagrabyado ba kita? Ha, Mr. Pangit? Di ba hindi? Oo, napapanood mo yung mga YouTube channel ni Kuya dahil doon sa mga dating sa dating mga vlog, yung tungkol sa pag-aaway namin ni Bornok or nagkaroon kami ng, hindi naman away mga kabisnes hindi pagkakaunawaan sa isang bagay, pero hindi ba kami nagkaayos? Hindi naman talagang away yun eh, may misunderstanding lang kami noon, di ba? Kung pangit yung ugali ko, di sana hindi kami nag-uusap. Tuwing may vlog kami, hindi kami nagdidikit or hindi kami nag-happenings pag may mga birthday. Diba? Hindi. Mali yung pag-uusga mo sa akin, Mr. Pangit. Gusto ko bang makita dito, may sinabi ka talaga dito eh. Nabura ko yata to kanina eh. Teka lang hahanapin natin Mr. Pangit Di ko masyadong natignan yung yung profile mo. Na nawindang ako sa iyo, pre. Tapos sasabihin mo pa dito, sus, sino maniniwala sa iyo? Kalokohan na namamahay. Lukuhin nyo ang lela nyo, nasapawan lang kayo ng chismosa at maldita. Kayong mag-asawa. Yon na ang comment mo dito kay Sideng at kay Bruno. Nasapawan. Hindi mo nga po marinig si Sideng nagsasalita kahit mag-away yan sila ni Bornok eh. Tapos sasabihin mo nasapawan pa namin. Tahimik nga po si Sideng. Kasi siguro yun nga dahil parehas kami yung bagong panganak. Tapos siyempre sa dala ng buhay nag-iisip, 'di ba? Pero wag mo sabihin kalokohan eh. Kasi si Sideng
Kung hindi mo kakausapin si Siding mga ka-business, hindi rin siya sasagot. Kung hindi mo siya i-offeran sa loob ng bahay, hindi siya talaga kahit mag-away sila, halimbawa, aminin ko na sa inyo mga ka-business halimbawa wala silang pera. Siyempre naririnig ko dahil magkasama lang kami sa loob ng bahay, hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko. Di siyempre iiyak siya, tapos wala siya, tapos ako yung meron. Hindi niya na kailangan magsalita sa akin mga ka-business. Tanungin niyo si Siding. Lalapit ako tapos magbibigay ako ng, siyempre, di naman tayo kalakihan ng sahod. Sabihin ko talaga sa kanya, Siding, meron akong ganito, pagkasyahin mo na, huminto ka na ng iyak, pumili ka ng ulam, ganon. Kaya naman po mga ka-business, huwag kayong mangmusga sa taong hindi nyo po kilala. Yun lang po yung akin. Kasi, hindi po nababase sa pagmumukha natin ang pag-uugali ng tao. Yun bang sabi nila, magaling daw silang mag-psycho ng ugali ng tao. Meron din po sigurong nagtutugma, meron din naman pong hindi. Pero ayoko naman pong sabihin sa inyo na at bubuhatin ko yung sariling bangko ko na perfecto ako, hindi naman po. Meron din akong pagkukulang, may pagkakamali din po ako. Pero yung manlait ka ng ganitong sitwasyon na sasabihin nyo sa comment section dahil sa akin at kay Junjun na palayas na nakaalis si Dick, mas gusto niya po siguro doon dahil yun din ang pinag-usapan nilang mag-asawa. Mas komportable sila dahil yun nga po, sabi ko nga, nag-chat ako sa kanya, Siding, hindi ka na magugutuman dahil nasa labas ka na ng ilang akbang na lang po kasi palengke na doon. Dito kasi nakakatamad po talaga ditong lumabas, lalo na kung wala kayong sasakyan, walang motor. Magta-tricycle, magkano ang tricycle? 25. Yung 25 mo, tapos pagbalik mo 25 ulit, tapos kami kasama kang bata, syempre, mga malengke ka. Minsan, bit-bit namin yung mga chikitings or si Kia, si Tinay. Syempre, sayang yung pamasahe. Kung maglalakad ka naman, nakakapagod naman po talaga mga ka-business. Kaya sinabihan ko si Siding nung nag-chat ako sa kanya na nakaraan na, Siding, puti ka pa. Kasi malapit ka lang sa palengke, 10 hakbang lang, palengke na. Lagi kang may sabaw, sigurado. Tataba ka niyan. Kasi dito po, ilan lang po kasi yung bilihan ng ulam sa taas dito po sa bandang kanan. Tapos may oras pa rin po. Hindi katulad ng palengke mga ka-business. Buong maghapon yan, bukas po yung palengke. Tapos ang dami mong mabibili doon, mas mura kaysa dito. Dito po kasi, syempre mahal yung isda. Doon, makakabili ka ng nakaplato. Katulad po nakita nyo, diba? Tapos sasabihin, pangit yung ugali ko. Pag wala si Siding, di ba po pag namamalengke ko, kasama sila, binibigyan ko po sila, nakablog po yun kahit si Siding po, binablog niya rin yun, pag binibigyan ko siya ng ulam, piniprito niya, tapos kinakain nila. Kaya paano nyo sasabihin na intermitida ako, na ko yung pagkatao ni Siding, dahil hindi nga siya, tahimik nga siya. Itanong niyo po sa kanya kung gano'n yung pag-uugali ko. Kasi, kung sa akin naman po, sabihin nyo, kunyari ka pa mengay. Matagal ka na. Kitang-kita na sa pagmumukha mo. Sige, tignan yung pagmumukha ko. Baka sakaling mapagod ka. Tapos sabihin mo sa akin na nakakapagod palang magalit sa isang tao na hindi mo kilala, no? Tapos husga ka ng husga, tapos mali pala yung paratang ko, di ba? Mali mo. Pero, hindi ako nagsasawang manalangin. Ipapanalangin kita, Mr. Pangit. At sa iba pang nag-comment dito na ganun yung pag-uugali ko at paratang sa pamilya ko. Ipapanalangin ko kayo na yung puso nyo ay basbasa ng Ama. Na sana makapag-isip po kayo ng tama. Tapos, isa pa, bigyan po kayo ng pusong malambot ng Ama. Tapos yung pag-uugali nyo po, sana makakita naman kayo na maganda para sa akin na pwedeng ikomento. Hindi puro sakit sa ulo. Alam niyo naman mga kabisnes, diba? Ako, katulad niya, may nag-comment din dito tungkol sa panganay kong anak dyan sa vlog ni Kuya. Kasi nabanggit nga din sa vlog, wala siyang patutunguhan kahit na anong sigap niya sa sarili niya. Aminado po kami dyan kay Jamela.
siyempre, nanay din kami, nasasaktan din kami sa komento nyo para sa kanya. Pero, dahan-dahan naman din po. Dahan-dahan. Yung dahan-dahan na wag biglang buhos, ganun. Kasi, kahit kami, hindi namin hawak yung pag-uugali ng anak namin. Tsaka, nananalangin pa rin kami para sa kanya na magbagong buhay siya. Maalala niya yung pamilya niya, lalo-lalo na ang mga magulang niya at ang mga kapatid niya. Tulungan niyo rin kami mga kabis na ipag-pray siya. Huwag niyo na lang po siyang husgahan. Kasi mas marami po talagang gusto siyang makabalik sa amin, lalong-lalo na po kami pamilya niya. Sana, huwag na natin siyang isali. Kung nasaan man siya ngayon, sana ingatan din siya ng ama. Katulad nyo, pinagpipray ko rin kayo, hindi ako nagagalit sa komento nyo. Kumbaga sinasagot ko lang na sobra naman, kung parang below the belt na yung, yung paratang nyo sa akin sa comment section eh. Siyempre, hindi ako nagsasalita, ayan na naman. Tuwing hindi ako nagsasalita, lalo naman kayong nagiging warp, flip ba yun? Ganun, o, diba? Yun mga ka-business, kami magkakapatid na Ems, siyempre, kanya-kanya po kami ng pag-uugali. Pero kontrolado po namin. Katulad yung dating pag-aalitan namin nila Nikat, nila Junjun, naging maayos naman kasi nga po mga ka-business, doon kayo pinagtitibay ng Panginoon Diyos na kung nagkakamali kayo, na itutuwid naman po mga ka-business. Kaya hindi naman po porket ganun na ang tingin nyo sa vlog namin na ganun ang nangyari noon, ganun pa rin yung paratang nyo sa akin. Hindi naman po. Hindi naman po ako pala away mga ka-business eh. Tanong nyo kay si Ding. Hanggat kaya ko, nagpapakumbaba ko. Hanggat kaya ko magpakaate, nagpapakaate ako. Itanong nyo sa kanya yan. Hindi niya narinig yung bunganga ko na nagagalit sa kanya. Lagi akong nagpapakumbaba kay si Ding na kaya niya yan lahat. Kasi bata pa nga rin ako nag-asawa mga ka-business eh. 16. 15 pa lang nanganak na ako mga ka-business. Pero hanggang ngayon, matatag pa rin si Bengay. May isa lang akong kahinaan yung anak ko. Pero masasaan din, mapapagod din siya sa kakatago niya. So, yun po mga ka-business. Gustong-gusto ko lang po sa inyo yung iparating yung aking komento. Sana sa susunod na magko-comment kayo mga ka-business, hinay-hinay lang. At sa'yo June, thank you. Thank you very much. Hanggang dito na lang po mga ka-business. At nga pala po, magpapasalamat din po pala ako kala ate at kuya. Kasi, meron po siya sa aming binigay. Mapapanood nyo po yun. Yung kanyang binigay sa amin kung biyaya. Maraming salamat po ate at kuya. At sa First Family po, maraming salamat po sa inyo sa pagmamahal nyong walang sawa sa pamilya namin. At sa iba-iba pa pong nanonood na nagmamahal sa amin na subscriber, sponsor, maraming salamat din po sa inyo. At sa silent viewer, sa basher ko na rin po, maraming salamat. Huwag nang magalit at huwag nang magsalita ng masakit o magkomento. Smile lang palagi. Tinan mo, haba ang buhay mo mga ka-business. Ganun, di ba po mga ka-business? Huwag niyo pong kalimutan po ang aming kanya-kanyang YouTube channel, ang Kagwang, mga Kagwang, magkakapatid na Kagwang. Yan po, panoorin nyo po yan. At si Vera at Lito. At ang KB Family at Papa Dins TV, Ka-Business Official, Mrs. KB Official. Yan po, wag nyo po yung kakalimutan. At meron pa pong nadagdag mga ka-business. Si Medyo Kagwang Official. Tsaka si Editor Darrell. Darrell Editor Official. Editor Darrell. Ay, Editor Darrell Official po. Yan po, narinig nyo pumasok na si Kuya Bokonoy. Please support po sa mga bagong channel po ng aming Ka-Business team. Meron na, tapos na. Hindi ko yung nakalimutan si Vera and Lito. At si Ma'am Erlinda Official Vlog. Wag niyo pong kalimutan po. Yan Edita. Po. Si Ma'am Edita Mix Vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawa.
Oh, pati daw po si Pretty Man, nakakalimutan ko. Pasensya na kayo mga kabisnes kasi hindi po ako laging nagbablog. At maraming salamat din po pala sa nag-concern sa akin yung eyes ko po nung nakaraan. Talagang natusok po ng eyeliner. Sa sobrang pampaganda ni Mengay, yan, natusok, na infection. Oh. Tinan niyo mga kabisnes, oh. Ano na siya, magaling na siya. Ilang days ko rin siyang tiniis na hindi gano'ng makakita. Parang siyang, ano, ito parang may nakabaon na hindi mo talaga, parang natatakpan siya mga kabisnes yan. Maraming salamat po. Ulitin ko pong muli. Ingat po kayo and God bless you po sa lahat. At sa mga basher ko, makatulog po kayo ng mahimbing. At bukas ng umaga may biyaya kayo galing sa Ama dahil kayo ay wala nang galit sa akin. Hello po. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira. Hello po sa lahat. Naimbag nga rabiin. Bye-bye. isang